ating kapatid. Dati po sinasabi niya lamang po na God will provide, basta sinabi niya lang, wala po siya alam kung anong mangyari. Pero nung nag-manifest po sa buhay niya, tunay nga na nanginginig po siya. Totoo pala ang sinasabing God will provide. Amen! Hallelujah! So palakpakan natin ang panahon muli ang aming Panginoon at ang ating katabi, batiin niyo muli. Have a blessed New Year! Amen! Ngiti-ngiti. Amen. Hallelujah. So, ang ating pong mensahe ay kinuha po natin sa aklat ng Isaiah, no? Isaiah 46 verse 8 to 10. At ang pamagat po ay basahin po muna natin. Ayaw Diyos. Sorry. Okay. Ang sabi po in Isaiah chapter 46 verse 8 to 10, ito ang inyong tandaan, mga makasalanan. Ouch. Masakit po, di ba? Ang bagay na ito ay alalahanin ninyo. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalanin ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba. Sa simula pa itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Amen. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Amen. Ang Diyos po ang magsabi. Hallelujah. Praise God. Ang atin pong pamagat sa ating pinag-uusapan ngayong umaga ay at the end of the day. Sino po ang laging nagsasabi nito? The end of the day, at the end of the day, diba? Grabe naman po kakastart pa lang ng taon. Pamagat na po ng ating pag-uusapan ay at the end of the day. Gusto na po natin tapusin ang taon. Hallelujah. So, but by the way, this is so tayo po yung munang manalangin. Praise God. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Lord God. Once again, Lord, kami po nagpapakumbaba sa inyo. Kami po humihiling ng patawad, Panginoon, sa mga nagawa namin kasalanan. Alam po namin, Panginoon, na kami po hindi malinis at marami po kami, Panginoon. Kaya kami po nagpapalinis sa inyo. Kaya pagbaba po kami, Panginoon, ibaba niyo po kami, Lord God. Patuloy na po kayo, Panginoon, na magbaba sa amin. Ano man po aming mga pinagmamataas, ano man pong aming mga kasalanan. Kami po, Panginoon, patuloy niyong ibaba upang kayo may itaas. Kami, Panginoon, ay humihiling ng tawad sa umagang ito at samahan po kami banal na Espiritu dahil alam po namin, Lord God, ikaw lamang ang nagbibigay ng karunungan at kaliwanagan sa aming pag-uusapan sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po ulit ng Isaiah 46 verse 8 to 10 in English, sabi po dito, remember this and take courage. Take it to your heart, you who rebellious and disloyal people. Remember carefully the former things which I did from ages past. For I am God and there is no one else. I am God and there is no one like me. Declaring the end and the result from the beginning, and from ancient times the things which have not yet been done, saying, my purpose will be established, and I will do all that pleases me and fulfills my purpose. Ang sabi po ng Panginoon, makikita po natin mga kapatid, na anuman po ang nangyayari sa buhay mo, sa buhay ko, ang kanya pa rin plano o ang kanyang pagka-Diyos pa rin ang ating dapat sundin at ang dapat masunod. Amen. Many are the plans in one's heart, but God's plan will prevail. Amen. Sabi po ng salita ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, napakaganda po ng ating pag-uusapan sa umagang ito dahil malaman po natin, sa una pa lang, ay dinideklara na ng Panginoon ang katapusan. At alam na niya kung anong mangyari. Amen.
So by this year, 2026, ikaw kapatid, ako, alam po ng Panginoon kung anong po mangyayari sa iyo. Amen. Kaya sa pagsimba mo, sa alam ng Panginoon, kung ano po ang nasa puso mo. Amen. But what He has said in His Word, ang sabi po niya sa kanyang salita, na pag inunaw mo siya, ikaw po ay kanyang pagpapalain siksikliglig at umaako. Amen. Gaya nga po ng pinag-uusapan namin, ng sa Fords, ang isang tunay na Kristiyano, bato-bato sa langit, wala po tayong patama. This New Year, ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang tunay na Kristiyano, ang Diyos ay hindi na optional. Amen. Napag-usapan din po natin yan. Sister Levy, ba? Ang tunay na Kristiyano, ang Diyos ay ang priority mo. Amen. Ano man ang nangyari, unahin mo ang Diyos. Dahil ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Amen. Ang tunay na Kristiyano, hindi na po sineset aside ang Panginoon. Amen. Ang tunay na Kristiyano, mamaya na po ako pupunta doon dahil unahin ko muna ang pagsama. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So the Lord is the priority, not the secondary or optional. Kasi po, alam mo na ang tama, pero ito po ay yung hindi ginagawa, ikaw ay nagkakasala. Guilty po tayo lahat dyan. Amen. So brothers and sisters, ang salitang ito, declaring the end and the result from the beginning, ito po ay alam na ng Diyos kung ano mangyayari nung siya ay gumawa ng Sansinukob. Ano po ba yung Sansinukob? Ngayon ko lang po nalaman. Sansinukob, malalim pala Tagalog yun. It is the universe. No? Yun pala yun eh. So, kapatid, nung gumawa ng Panginoon ng Sansinukob, no? Alam niya na kung saan pupunta. Amen. So tayo, bilang mga anak niya, alam din po natin na mayroon tayong plano sa buhay natin, but the Lord knows your purpose. Amen. Ang sabi nga po niya sa kanyang salita, no? In Revelation chapter 1 verse 8, I am the Alpha and the Omega. The beginning and the end, says the Lord God, who is existing forever, and who was continually existing in the past. Nandun na po pala siya. No? And who is to come, which is and who is the Almighty. He is the omnipotent, the ruler of all. Kaya bilang anak ng Diyos, wala ka na po dapat ikabahala, di ba? Wala ka na po dapat i-worry dahil alam na ng Diyos ang buhay mo at ang buhay ko. Ang kailangan lang po natin ay sumunod at sumamba, magpuri sa Kanya. Of course, magtrabaho because ang trabaho natin ay para din sa Panginoon. So, ang sabi dito ng salita ng Panginoon, this is a revelation. Ang layo na po nito sa ating pinag-uusapan sa Isaiah. So ang sabi niya ay, ako ang simula at ang wakas. I am the beginning and the end, says the Lord, who is forever existing. Amen. The Lord is the God who is. Who is. Balik po tayo sa ating English subject. Amen? Di po ba yung is? Ano po ba yung is? Is present. Amen? Ano yung past tense ng is? Oh, may mga teacher po dito, no? Ano yung future tense ng is? Is to come. No. So, brothers and sisters, is a present tense. Sa present muna tayo. Ang sabi po dito,
which is Jesus existing forever. No? Ibig po sabihin ng is a present tense, ngayon, ngayon, ngayon. Amen? Mga kapatid, naniniwala po ba kayo that this is ay malaking halaga sa pamamagitan mo at sa Panginoon? Amen? Naniniwala po ba tayo? For example, ang sabi po kasi dito, himay-himayin po natin, no? English 101, the subject is is. Is a linking verb. Amen? Oh, my teacher, si Ma'am Joanne. Is a functional verb. Amen? Which is, the word is working in progress. Amen? The word is present, gumagawa up to now. Amen? Sabi po dito sa dictionary, the is a singular present tense, no? At irregular verb. Sabi niya, it is the functional and the linking verb na nagpapakita ng nag-link between, no? For example, he is happy. Pwede bang sabihin mo, he happy? Diba? Kaya makikita mo, God is love. God love. Iba po ang ipagkakaintindi natin. Napakasimple lang po itong is, pero ang ganda ng kanyang gamit. Kaya po, ang sabi po dito, it connects the subject and it describes, no? For example, God is love. Tunay nga ang Diyos ay mapagmahal. So our God who is a God who exists forever. Maaaring bukas, sa susunod na araw, but it is a future tense. But speaking of is, ang sabi po nga dito, for example, ang sabi ng Joshua 1:9, this is my command, be strong and courageous. Sabi niya, do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Napakasimple lamang po itong is na ito, pero mahalaki po ang kanyang gamit sa salita ng Panginoon at maaaring sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Kapatid, ang sabi po dito, kahit saan ka man mapunta, ang Diyos ay lagi nasa iyo. Amen? That's right. God is with you wherever you go. Napaka-simple, napaka-basic. Pero tingnan po natin na tunay nga na ang Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko ay always present. Sabi nga po ng Psalm 46:1, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. God is always ready. It is present. Lagi po siyang handang tumulong at lagi po siyang tumutulong sa lahat ng pangangailangan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Our God who is, ang sabi po in Isaiah 55 verse 8 to 10, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan, hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Amen. Kapatid, ang Diyos ay hindi natin maabot. Hindi po natin matumbasan. Kaya kung gusto mong tumbasan ng Panginoon, humanda ka, ikaw ay babagsak. Katulad ng mga gumawa ng Babel, Tower of Babel. At
ingat ka kasi malaki po at masakit po bumagapak. Amen. Pag ikaw ay nabagsak. Ang sabi po dito, no, ang kanyang kaisipan ay hindi natin kaisipan. Even ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik. Kundi dinidilig nito ang lupa, kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasin at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito ay hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. The word of the Lord is tunay na buhay. Amen. Hindi po yan magbabalik ng walang silbi. Kaya kung ikaw ay nakikinig, mga kapatid, siguraduhin ko sa iyo, balang araw, at the end of the day, you will realize, malalaman mo ang katotohanan. At masabi mo, tingnan pala ka natin ang pangalan. At masabi mo na tunay ang salita ng Diyos. Kahit ano ka mang iwas, ano ka mang tago ng tago, ano ka mang ayaw mo man magpagamit sa Panginoon, the Lord will find a way para ikaw ay gamitin para po sa kanyang ubasan. Amen? Kaya po mga kapatid, ang sabi po dito, I am the Lord who is, no? And ang sabi niya, I am the Lord who was. So sabi po natin, ang past tense ng is, was. Pag-aralan po natin, napakaganda po nito. Himay-himayin po natin, ang sabi po dito, I am the God who was. So ang Panginoon ay He was continually existing in the past. Kaya po pag sinabi nila, asan si Jesus nung isinilang ang mundo? Tingnan po natin. Ang sabi po in John 1:13, in the beginning, before all time, was the Word. Take note, the Word in the Amplified Version is Christ Jesus. And the Word was with God, and the Word was God Himself. He was continually existing in the beginning, co-eternally with God. Ibig pong sabihin, nandun na ang Panginoong Jesus. Amen. Do you agree? Hallelujah. Tingnan po natin I want you to observe itong verse natin. Nakikita niyo, mga kapatid, nakikita po ninyo, wala po kasing pointer doon. Ito po yung A at ito po yung B. Malalaman po natin kung ano po yung gamit niya. Ang sabi po dito, was the word, close open, parenthesis, A, He is Christ Jesus. And the Word was with God, and B, the Word was with God. All things were made and came into existence through Him, and without Him, not even one thing was made that has come into being. Wala pong isang ang ginawa kung hindi po dahil sa Panginoong Jesus. Ang lahat ng bagay dito sa lupa, maging sa langit, ginawa po ng Diyos para po sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. And tingnan po natin. Ang sabi po dito, makikita po natin, ito pong A at ito pong B, yan po ang tinatawag. Ito po ay education po tayo. Ito po ay tinatawag na footnotes. Sa mga nagbabasa ng Bible at sa mga hindi pa po familiar, ito po ay tinatawag na footnotes. Pag tinignan mo, footnotes, para siyang sulat o liham na sa bandang huli, ito ay may PS. Pag tinignan mo sa baba, makikita mo, mayroon po meaning.
Hindi po nasama sa okay ito. Ito po ay makikita natin, mamaya titingnan po natin kung bakit ang ating Diyos ay Diyos mula pa noon. Ang sabi ni 1:1-4, ito po ang sabi kanina, na nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sanlibutan o nasang katawan. Ang sabi naman ni Jeremiah, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ikaw kapatid, bago ka pa pinaglihi, bago ka pa isinilang, bago o ikaw ay nasa sinapupunan pa lang, alam na ng Panginoon kung ano ang plano niya sa iyo. Amen. Kaya wala kang maipaglihim o wala kang maipagmamalaki sa Panginoon. Ang sabi po dito, pati ang iyong buhok ay binilang ng Panginoon. Sorry, brother. Huwag kang mag-alala na bilang na po ng Panginoon. So sabi po ng Panginoon, no? In Colossians, siya ang una sa lahat. Our God who was, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Noon pa man ay ang ating Panginoon ay nandun. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat na nasa langit at nasa lupa, makikita man o hindi, pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pagmamahal at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Brothers and sisters, our God who is and our God who was. And also, ang sabi po in Revelation, our God who is the one who is to come. Amen. The God na alam po natin, alam mo, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ay siyang Diyos ngayon, noon, at siya parating. Naniwala po ba tayo? Hallelujah, palakpakan natin. Kaya ngayong taon, mga kapatid, sabihin man natin, kanyo New Year lang, dadating na ang Panginoon. Grabe naman. O pwede bang kakapasok mo ng New Year, di ba? Kapatid, ang Diyos walang pinipiling oras. Amen. Maaaring ngayon, dadating ang Panginoon o bukas. Kaya po, ang sabi dito, our God who is, our God who was, and our God who is to come, which is the Almighty, hindi po nakikita, at siya po ang namamahala ng buong mundo. Tingnan na po natin ngayon ang ating pinag-aralan kanina, na ang sabi ko, in John 1:1-3, in the beginning, before all time was the Word, close, open parenthesis, A, footnotes. John 1:1, nakita po natin mga kapatid, tingnan natin. Ito po ay libro ni John. Yes, thank you, Jess. Ito po ay makikita sa wakas in Revelation 19. So mayroon siyang connection sa ating Diyos who is to come. Amen. Nakapa natin. Sabi po dito, in John 1:1, in John the Apostle vision, no? In Revelation 19:13-16, no? He is Christ returning as warrior, Messiah King. And His name is called the Word of God and the Lord of Lords, which is Revelation 19:13 and 16. Brothers and sisters, our God who is and our God who was is our God who is to come.
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon pa lang, alam po natin, bagong taong, bagong buhay, amen, at bagong kalaman na ang ating Diyos ay siyang dadating, maaaring bukas o maaaring sa susunod na araw. Amen. So the connection between is, was, and is to come ay truly at totoong nasa Biblia. Ang gusto kong i-point sa inyo, kapatid, na ang sinasabi ng ating Panginoon sa salita ng Biblia ay totoo at tunay na mangyayari. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And sabi po dito in letter B, in John 1:1, in this place, God, the Word was God Himself. Sabi po dito, in Revelation, makikita mo na sinasabi, He is Christ, Jesus. Ang salita na binabasa mo, na binabasa ko, na pinag-aaralan natin is the Word of God, which is Jesus God Himself. Amen. Palakpakan po natin ang pagkakas. Kaya po sa tuwing nagbabasa ka ng Biblia, kapatid, kahit na sinasabi mo na God will provide, parang baliwala lang sa'yo, kung mag-manifest sa'yo, totoo po ang Panginoon. Sabi po ng salita ng Panginoon, kung ano ang pinapaniwalaan mo, ay siyang mamumuha sa'yo. Amen? Kaya nga sabi nga po sa amin, po study namin, huwag mong sabihin, lagi kang walang pera. Amen? Michelle, sabi mo, lagi mong sabihin, kahit wala kang pera, madami akong pera na dadating. Ayan? Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, sasabihin na po natin. So, kapatid, ang sabi po in John 1:1-3 ay makikita po natin, pag tinuloy po natin, in John 1:14-15. And the Word, Christ became flesh and lived among us. And we actually saw His glory, glory as belongs to the one and only begotten Son of the Father. Kaya po pag tinanong kayo, nasaan si Jesus? Noon pa man si Jesus ay kasama na ng Diyos Ama na siya co-eternal na gumawa ng langit at lupa. The Son who is truly unique, the truly one of His kind, who is full of grace and truth, absolutely free of deception. Si John nag-testify mismo, paulit-ulit, that Jesus, no, na ang dadating ay siya mas mataas kaysa kanya. Sabi po ng salita ng Panginoon, this was He whom I said, John the Apostle said, He who comes after me has a higher rank than I and has priority over me. For He existed before me. Amen. Sino po yung nagsulat? Si John. Sino po ang sinasabi at tinutukoy na ang Panginoong Jesus na nandun na at mas mataas pa kaysa kanya. Amen. Mga kapatid, ang sabi po in Revelation chapter 22 verse 18-21, akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig sa mga propesya na nasa aklat na ito. Sa sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay dadagdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Kaya si John nagbabala, nagbibigay ng warning. At ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesya ito ay aalisin ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Sinasabi ng nagpatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga darating na ako. Sabi naman ng lahat, Amen.
Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Jesus, naway makamtan ng lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Gusto ko lamang po ipakita sa inyo ang kaugnayan ng mga salita ng Panginoon. Na pag tiningnan mo ang salita ng Panginoon, and this is a good start, a kick-off of this year, no? Na kung nalaman mo ang salita ng Panginoon, I do hope na isipin mo at tingnan mo ang babala ng Panginoon, tunay ang sinasabi ng Diyan. Ito po ang salita ng Panginoon. Kung iba sa inyo nakakita na po nito at hindi nyo pa maintindihan, pag-uusapan po natin. Ito po ay it is an illustration only. Maybe it's correct, not wrong, maybe mataas mababa. But it says this cross-references has 63,779 connecting each other's verses. Amen. Pag nakita nyo, kapatid, ito po ay ang Genesis at ito po ay ang Revelation. Hindi lamang po makikita kasi po masyado na siyang maliit. These are the books of the Bible and the chapters and verses of the Bible. Kapatid, pag tinignan mo, magulo. Di ba? But the one who made this and the author of this, ay titingnan mo, nakikita mo na nasa ayos po silang lahat. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Nang sa simula pa lang, declaring the end from the beginning, tapos na. Ang sabi po ng iba, tapos naman na pala, bakit natin pag-uusapan? But the gift of the Lord, brothers and sisters, the greatest gift of the Lord, kung bakit niya ginawa ang mundo, ay para sa iyo at sa akin. Kung ikaw ay susunod sa Panginoon, sumunod sa Panginoon, naniniwala, at ikaw ay mananampalataya, na iniligtas ka ng Panginoon, you will be with Him in the paradise. Amen. Malakpakan natin ang Panginoon. That's why this illustration is telling us that we have almost 64,000 reason to trust the Bible. Kung may pagdududa ka, nasa iyo na yan. Amen. Pero kung kahit isa man lang na salita ng Panginoon, panghahawakan mo, kapatid, pasok na dito. Okay? The books of the Bible, no, ay ilan? Sino po yung present sa Bible study? 67, hindi 66. Tama ba? Magkano? Palakpakan natin ang Panginoon. Buhay ang mga anak ng Panginoon. 66 books of the Bible. Hindi 67. Niligaw ko lamang po kayo kung bakit baka tulog kayo. No? 66. Ilan po yung New Testament? 36? 39. Ang sabi ko, New Testament? New Testament, ilan? 27. Ano na pa yun? Ang old? Perfect. Yun ang dapat. Amen. Hallelujah. May natutunan po tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. So the book of the Bible is 66. No? And this chapter, this is an illustration only kasi iba-iba po yung salin eh. No translation. Ang sabi po dito is 1,189. At ang verses po niya is 31,000. At ang kanyang total words is almost million. Kaya po, hindi ka pa ba magtataka? Hindi ka pa ba, magdududa ka pa ba? No? Kaya I want you to challenge. No? I want to challenge you.
Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ito po yung Bible. Sa ngayon pa lang, pwede ka na magsimula dito. Declaring the end na matatapos mo ang pagbabasa ng Biblia from the beginning of this year, 2026. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! May nakuha pa tayo. Hallelujah. Brothers and sisters, sa atin pong, magsilang po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang wakas, ang atin pong pinag-uusapan, at the end of the day, brothers and sisters, kung ayaw mong maniwala sa salita ng Panginoon, there is a judgment to come. Ikaw at ako ay harap sa Panginoon. Kung malalaman mo ang salita ng Panginoon sa ngayong umagang ito, hold on to what the Lord has promised. Dahil balang araw, sasabihin niya, Panginoon, ano ang nalalaman mo at natutunan mo sa salita ko? Maaaring wala kang masagot. At maaaring tayo, ay hindi mapabilang sa kanyang tahanan. Kaya if you are here, kahit saan ka man, ang sabi nga pala ni nanay kanina, kahit saan ka mang simbahan, this is not only a church, na dito ka maligtas. I don't believe. Dahil ang tunay na kaligtasan. Kasi ito po, nanay, nanay, ito po, ang church nito ay ginagamit lamang para po sa ating kaligtasan. This is not a real salvation. Ang kaligtasan ay makikita at makukuha lamang sa Panginoong Jesus. Amen? If the Lord is telling you, dito ka magsimba, it's your privilege. Nasa iyo po ang panghahawakan mo. But not necessarily na ito po yung kaligtasan mo. Kung nakadinig ka ng salita ng Panginoon dito, good for you. Panghawakan mo dahil ito po ang tunay na kaligtasan. Ang salita ng Panginoon na kung saan siya ang kaligtasan ng bawat isa. If you believe, receive that Jesus Christ is your Lord and personal Savior, our Lord and personal Savior, who is, who was, and who is to come. Hallelujah. Once again, I want to read this, our main verse. Remember this and take courage. Take it to your heart, you rebellious and disloyal people. Masakit magsalita ang Panginoon, but it's for you and for me kung paano ito. Maaaring ikaw ay sinasabihan ng Panginoon because the word of the Lord said in 1 Timothy chapter 5 verse 20. Hallelujah. Ang sabi ng salita ng Panginoon in 1 Timothy chapter 5 verse 20, hindi ko po naisama dito. Paalalahanan mo o sabihan mo sa harap ng lahat ang sino mang ayaw makinig o tumigil sa paggawa ng kasalanan o ng kasamaan para matakot ang iba. The word of the Lord is saying to talk to those who are not listening in public. Amen. This is the word of the Lord, and if you sense na para po sa iyo po sa akin, take this advice because the word of the Lord is manifesting sa buhay. Amen? Kaya po sa umagang ito, kapatid, ang sabi po sa Hebreo 13 to 14, for this world is not our permanent home. We are looking forward to a home here. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Tayo po tumayo.